Mark and our topic is The Retraction of Dr. Jose Rizal. Flor, alam mo ba yung about sa kontrobersiya ni Dr. Rizal? Yung retraction niya? So ano nga ba yung retraction? Ano nga ba? Ay! Alam mo ko na, base sa nabasa ko sa philippinehistory.org na ang retraction pala ang yung pagbawi o pagtanggi sa unang sinabi o kahit anumang action daw na nagpapahayag daw ng pagbabago ng salubin ng isang taong gumawa nito. Sa opinion mo, nag-retraction ba si Dr. Jose Rizal? Feeling ko oo. Feeling ko hindi. Pero aalamin ko kung bakit. Aalamin ko din. Alam nyo ba, ang mga Catholic Church at ang mga Rizalista ay magkakaibang pananaw sa retraction ni Rizal? Base sa mga Katoliko, si Rizal daw ay nagretraksyon bago siya mamatay, habang ang mga Rizalista ay hindi naniniwalang nagretraksyon si Rizal. Unang ebidensyang inilahad ng simbahang Katoliko ang mga dokumento ng retraksyon. Bago bitayin si Rizal, pabalik-balik siyang pinuntahan ni na Padre March at Padre Vilaclara. Base sa pag-uulat ni Moreno, na ibinigay ni Rizal kay Padre March ang isang dokumentong naglalaman ng nilagdaan ni na Rizal, Juan del Fresno, and Senyor More ang dokumento. Sa retraksyon dokumento na natagpuan ni Padre Garcia noong 1935, lumabas na ang mga pangalan ng tatlong nabanggit ni Moreno ay makikitang lumagda sa dokumento. Hindi ibinigay ni Moreno ang mga detalye ukol sa nilalaman ng dokumento. Inulat ni Moreno na pagkatapos nagdaan ni Rizal ang liham ng retraksyon, binasa niya ang librong Acts of Faith, Hope, and Charity at siya ay nanalangin habang nakaluhod sa harap ng altar. Binabasa rin niya ang kanyang sariling panalangin kasama si Padre March at Padre Vilaclara. Ang pangatlo, ang testimonya ng press tungkol sa retraksyon ni Jose Rizal. Debate tungkol sa kung tunay ba ito o hindi. Ang mga pahayag na ibinigay noong panahon sa pagkamatay ni Rizal ay nagulat ng kanyang di umano'y pagbawi. Ito ay nagbigay ng mahalagang ebidensya para sa mga naniniwalang nangyari ito. Ngunit, walang katibayan na ang orihinal na dokumento ay malawak na ipinakalat pagkatapos patayin si Jose Rizal. Pang-apat na punto ayon sa Simbahang Katoliko. Ayon sa Simbahang Katoliko, isinagawa ni Dr. Jose Rizal ang mga gawaing nagpapakita ng pananampalataya at paggalang sa relihiyon. Ginugol din ang oras nito sa paggawa ng mga liham, kabilang ang pamamaalam sa kanyang ina. Isinulat din niya ang kanyang huling tula na may titulong Mi Ultimo Adios na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Ikalimang punto ayon sa Simbahang Katoliko. Ayon sa Simbahang Katoliko, ikinasal sina Jose Rizal at Josephine Bracken sa isang seremonyang pangrelihiyon bandang alas 5 hanggang alas 6 ng umaga bago ang pagbitay kay Rizal noong Desyembre 30, 1876 na pinangunahan ni Padre Vicente Balaguer. Ang kasal ni na Rizal at Josephine Bracken ay pinahintulutan ng Simbahang Katoliko matapos umanong magbalik loob si Rizal sa pananampalataya. Bale, may 5 ebidensyang nilahad ang Simbahang Katoliko. Ito ang mga dokumento ng retraksyon, ang pirma sa aklat ng Acts of Faith, Hope, and Charity, testimonya ng mga tao sa loob ng korte, ang sinasabing pagbabalik loob ni Rizal bago siya bitayin, at ang kasal ni na Rizal at Bracken. At ito naman ang mga ebidensya ng mga realista. Ang dokumento ng retraction ni Jose Rizal ay isang kontrobersyal na issue ng kasaysayan ng Pilipinas. Narito ang mga punto kung bakit ang dokumento ay maaring pekeng dokumento. Una, ang sulat sa dokumento ay hindi umaayon sa kilalang sulat ni Rizal. Pangalawa, ang estilo ng sulat sa dokumento ay hindi umaayon sa estilo ng kanyang mga sulat at mga dokumento. Pangatlo, ang mga pagkakamali sa mga baybay. Ang mga teorya na ang mga praile ay nagbayad kay Antonio Abad para gumawa ng pekeng dokumento at may mga teorya din na si Antonio Abad ay gumawa ng pekeng dokumento. Ang katanungang ito ay patuloy na pinagdududahan ng mga historiador at eksperto hanggang ngayon. Ang retraction dokumento ay hindi pinublish publicly hanggang 1935.
Di rin alam ng pamilya at mga kaibigan ni Rizal ang laman ng retraksyon. Noong Disyembre 30, 1896, ang araw na pagkamatay ni Rizal, na-analyze ang retraksyon na i-publish ito noong 1935, ilang taon pagkatapos ang pagkamatay ni Rizal. Kung totoong may retraction si Rizal, sana hindi natuloy ang hatol sa kanyang kamatayan. Did you know Jose Rizal burial is kept secret? Ang nakahanap ng kanyang labi ay ang kanyang kapatid na si Narcisa, 2 araw pagkatapos ng execution. Nilabi ito outside Paco, Manila Cemetery. Ika-4 na ebidensya ng mga realista. Ang pagkamatay ni Dr. Jose Rizal ay hindi nakatala sa date na December 30, 1896. Kung hindi nakatala ito sa isang special page, kumbaga pinapaalam nila na hindi binigyan ng maayos na paglibing si Dr. Jose Rizal. Gayunpaman, hindi natagpuan na anumang opisyal na dokumento o sertipiko na papatunay nito, kaya't nanatiling palaisipan kung ito ay totoo. Ang kakulangan ng pampublikong tala o opisyal na nagdokumento ay nagdudulot ng pagdududa sa ilang mga historiador tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Maraming usap-usapan ang lumitaw tungkol sa relasyon ni na Rizal at Bracken, lalo na kung sila ba ay kinasal o hindi. Ayon sa mga ilang kwento, nagkaroon ng lihim na sermonya ng kasal sa pagitan nila habang si Rizal ay nakulong sa Fort Santiago bago ang kanyang pagbitay. Gayunpaman, hindi natagpuan ang anumang opisyal na dokumento o sertipiko na pagtutunay nito ang manatiling pag-isipan kung ito ay totoo. Bakit nga ba hindi natutugma ang sinasabing retraction ni Rizal? Dahil si Rizal ay nakikilala natin na hindi sinuko ang kanyang pinaglalaban para sa karapatang pantao at ng Pilipino. At wala sa karakter ni Rizal ang pagbawi sa kanya salita at siya'y may paninindigan sa kanyang mga sinasabi. Historian Ambet Ocampo said, the issue about Rizal's retraction doesn't really matter in a Facebook post on December 30, 2020. He said that even if Rizal took back his religious views, it doesn't change how important his life, books, essays, and poems are to Philippine history. After studying Rizal's writing for over 30 years, Ocampo thinks the retraction document is real, though experts should confirm the handwriting.